Isang ordinaryong bukid sa Mount Gambier, South Australia. Sa ibabaw makikita mo ang mga baka na tahimik na nanginginain sa ilalim ng araw. Napakapayapa, walang anumang sinyales na sa ilalim mismo ng mga damuhang ito may nakatagong isang higanteng butas, isang madilim, malamig at tila walang katapusang lawa na tinatawag na The Shop. Ang lagusan papasok dito ay napakaliit, 1 metro lang ang luwang, parang isang simpleng balon o imburnal sa gitna ng parang. Ngunit kapag ikaw ay dumaan dito at bumaba gamit ang PC, lilitaw sa iyong paningin ang isang napakalawak at nakakatakot na katedral ng tubig sa ilalim ng lupa. Walang liwanag ng araw, walang sariwang hangin, isang maling galaw at ang paraiso ng mga divers ay magiging isang madilim at permanenteng libingan. Noong May 28, 1973, 8 magkakaibigan ang lumusong sa maliit na butas na ito. Ang plano nila ay simple, isang mabilis, masaya at hindi malilimutang dive sa malakristal na tubig. Ngunit sa loob lamang ng 45 minuto, ang tawanan ay napalitan ng lagim. 4 sa kanila ang tuluyang nilamon ng walang hanggang kadiliman. Ito ang kwento ng 1973 Mount Gambier Cave Diving Disaster. Isang kwento ng labis na kumpiyansa, matinding panik at ang nakakapanlumong presyo ng isang maliit na pagkakamali sa ilalim ng mundo. Dekada 70 nang maging tanyag ang Mount Gambier sa mga mahihilig sa scuba diving. Ang buong rehiyon ay kilala sa pagkakaroon ng mga kamangha-manghang sinkholes o cenote na nabuo milyong-milyong taon na ang nakalilipas dahil sa pagguho ng mga limestone caves. Sa lahat ng mga sinkhole na ito, walang mas tanyag at walang mas mapanganib kaysa The Shop. Ang tubig sa loob ng The Shop ay may kakaibang katangian. Ito ay napakalinaw, napakalinis. Kapag ikaw ay nakalutang dito gamit ang iyong scuba gear, mawawala ang iyong depth perception. Pakiramdam mo ay hindi ka lumalangoy, kundi lumilipad ka sa gitna ng kalawakan. Ngunit ang kagandahang ito ay may kaakibat na patibong. Sa sobrang linaw ng tubig, madaling masilaw at madaya ang paningin ng mga divers. Hindi mo namamalaya na unti-unti ka na palang hinihila ng lalim ng kuweba. Ang akala mo ligtas na distansya ay isa na palang mapanganib na lalim. Ang grupo noong araw na iyon ay binubuo ng 8 divers. Sila ay magkakaibigan. May iba't ibang antas ng karanasan sa karagatan. Ang ilan sa kanila ay may mga sertifikasyon sa open water diving, habang ang iba naman ay bago pa lamang sa industriya. Ngunit may isang mahalagang detalye na madalas ipagsawalang bahala noong panahong iyon. Walang sino man sa 8 magkakaibigan ang may formal na pagsasanay, sertifikasyon o karanasan sa cave diving. Ang paglalangoy sa bukas na dagat ay napakalayo sa psikolohikal at teknikal na hamon ng paglalangoy sa ilalim ng mga solidong bato. Upang makapasok sa The Shop, hindi ka pwedeng maglakad. Ang pasukan ay isang patayong butas sa gitna ng bukid. Kailangan muna nilang ibaba ang kanilang mga mabibigat na tangke ng hangin gamit ang mga lubid. Pagkatapos, isa-isa ring ibinababa ang mga divers gamit ang isang pansamantalang upuan o PC papunta sa tubig na nasa 12 metro ang lalim. Matapos ang mahabang preparasyon, ang 8 divers ay nasa loob na ng higanteng silid ng tubig. Sa puntong ito, gumawa na sila ng isang kasunduan. Ang plano ay simple at mukhang ligtas. Mananatili lamang sila sa gitnang bahagi ng sinkhole kung saan aabot pa ang liwanag ng araw na nagmumula sa maliit na butas sa itaas. Napagkasunduan din nilang hindi sila lalampas sa ilalim na itinakda ng kanilang limitadong kagamitan. Ngunit dito na naganap ang kanilang unang malaking pagkakamali. Hindi sila naglatag ng dive line o lubid na magkukonekta sa kanila patungo sa labasan. Walang gabay, nagtiwala sila sa kanilang paningin at sa liwanag mula sa ibabaw. Ang lubid ang iyong linya ng buhay. Kung mawawala ang liwanag, ang lubid lang ang magtuturo sa iyo kung saan ka dadaan palabas. Sa paglaktaw sa panuntunang ito, hinatulan na nila ang kanilang mga sarili dahil sa ilalim ng lupa ang kalmado ay mabilis na nagiging impyerno. Alas 11 ng umaga nang magsimula silang lumusong. Sa unang ilang minuto, ang lahat ay tila isang mahiwagang panaginip. Ang liwanag mula sa ibabaw ay parang asul na sinag ng laser na bumubutas sa malalim na kadiliman. Kumuha pa ng mga larawan ng grupo gamit ang kanilang underwater camera. Nakikita nila ang bawat isa. Masaya ang lahat, namamangha sa ganda ng kalikasan. Ngunit ang kagandahan ng The Shop ay may kaakibat na lason. Isang invisible na kaaway na tinatawag na nitrogen narcosis. Kapag ang diver ay bumababa ng malalim gamit ang ordinaryong hangin o compressed air, ang nitrogen na kanyang nilalahap sa ilalim ng mataas na pressure ay nagiging lason sa utak. Sa mundo ng medisina, tinatawag itong nitrogen narcosis o the rapture of the deep. Ang epekto nito, para kang uminom ng maraming alak sa loob ng ilang minuto. Nawawala ang iyong kakayanang mag-isip ng tama. Bumababaw ang iyong takot o ang mas masahol pa, nagiging masyado kang matapang at kampante. Nawawala ang pakiramdam ng panganib. Habang ang 4 sa mga divers, sina Glenn Milo, Larry Reynolds, Peter Crossley at Kate Gilmore ay nagpasyang manatili sa ligtas at mas mababaw na bahagi malapit sa liwanag. Ang 4 sa ibaba ay tila naakit sa isang mahiwagang boses sa ilalim. Sina Robert Smith, John Noonan, Christine Millot at
Stephen Milot ay nagsimulang lumangoy palayo sa proteksyon ng liwanag. Naakit sila sa madilim at misteryosong tunnel sa ilalim ng cave system. Dahil sa epekto ng nitrogen narcosis, hindi na nila namalayan na mabilis na silang bumubulusok pababa. Lumampas sila sa 40 metro hanggang sa marating nila ang lalim ng higit 60 metro o 200 talampakan. Sa ganitong katinding lalim, ang compressed air sa kanilang mga tangke ay hindi lamang nagiging lasot, ito ay mabilis ding nauubos. Dahil sa kapal ng hangin sa ilalim ng matinding pressure, ang bawat paghinga mo ay kumukonsumo ng 4 hanggang 5 beses na mas mabilis kaysa sa ibabaw. Ngunit ang 4 na divers ay walang kamalay-malay. Sila ay lasing sa lalim, lumalangoy patungo sa bitag. Biglang nagbago ang ihip ng tadhana. Ang isa sa mga divers sa ilalim ay tumingin sa kanyang pressure gauge. Isang malaking gulat ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang karayom ay halos nasa pula na. Paubos na ang hangin. Sa matinding gulat, sinubukan niyang senyasan ang kanyang mga kasamahan gamit ang kanyang flashlight. Ngunit sa dilim ng kuweba at sa ilalim ng epekto ng narcosis, ang senyas ay madaling namamali. Sa halip na maayos ang pag-ahon, ang naganap ay kalituhan. Sa isang iglap, ang peking katapangan na dala ng nitrogen ay napalitan ng isang primordial at matinding emosyon o panic. Kapag nagpanik ang isang diver sa loob ng saradong kuweba, ang kanyang paghinga ay bibilis ng hindi kontrolado. Ang hangin na dapat ay tatagal pa ng 10 minuto para sa ligtas na pag-ahon ay maaari mong maubos sa loob lamang ng 2 minuto dahil sa takot. Habang pabalik at nagmamadali sila sa direksyon kung saan nila inaakalang naroon ng liwanag, ang kanilang mga palikpik o pins ay malakas na tumama sa sahig at dingding ng kuweba. Ang pinong putik o clay o silt na milyong-milyong taon na nakahiga doon ay biglang umangat. Ito ang pinakakatakutan at pinakamalagim na senaryo sa bawat cave diver, ang silt out. Sa loob lang ng ilang segundo, ang kristal na tubig ng The Shop ay naging kasing itim ng kape. Ang kanilang mga flashlight ay naging walang silbi. Parang nagmamaneho ka sa gitna ng makapal na pag gamit ang high beam. Ang liwanag ay bumabalik lang sa iyong mga mata. Hindi mo makikita ang iyong sariling kamay na wala ang direksyon. Hindi mo na alam kung nasaan ang itaas, ibaba, kaliwa o kanan. Ang 4 na divers ay nagkahiwa-hiwalay sa loob ng itim na labyrinth habang ang kanilang mga tangke ay naglalabas na ng huling nakamamatay na patak ng hangin. Sa itaas, ang 4 na divers na hindi sumama sa malalim na bahagi ay ligtas at dahan-dahang nakaahon sa ibabaw ng tubig. Nakaupo sila sa gilid ng pool sa ilalim ng butas. Naghihintay sa kanilang mga kasamahan. Lumipas ang 5 minuto, walang sumulpot. 10 minuto, may kaunting pag-aalala na sa kanilang mga muka. 15 minuto, 30 minuto at ang oras na itinakda para sa kabuoang dive ay matagal nang natapos. Tumingin sila sa ilalim ng tubig. Walang anumang liwanag ng flashlight na kumikislap mula sa kailaliman. Walang lumitaw na mga bula sa ibabaw. Ang tangi lamang na naroroon ay ang nakabibinging katahimikan ng bukid. Dito na pumasok ang totoong takot. Alam na nila sa kanilang mga puso ang ibig sabihin nito. Ang hangin sa mga tangke ng kanilang mga kaibigan ay may limitasyon at ang limitasyon na iyon ay matagal nang lumampas. Agad na tinawag ang mga otoridad at ang mga pulis. Ngunit noong 1973, walang sinumang emergency service sa Australia ang may kakayanan, kagamitan o pagsasanay upang bumaba sa ganoong kalalim at mapanganib na kuweba. Ang 4 na divers ay opisyal lang idineklarang nawawala. Ngunit sa isip ng mga eksperto, alam nilang silang 4 ay tuluyan ng binawian ng buhay sa ilalim ng lupa. Namatay sila sa dilim, magkakalayo at nag-iisa. Ang pagkuha sa mga labi ng mga biktima ay naging isa sa pinakamalaki at pinakamahirap na hamon sa kasaysayan ng South Australia. Hindi ito pwedeng madaliin. Ang kuweba ay parang isang aktibong bitag na handang kumitil pa ng mga buhay na magre-rescue. Inabot ng halos 1 taon bago tuluyang na-recover ang 4 na katawan. Noong 1974 sa pamumuno ng kilalang diver at binalita ang test pilot na si Peter Tinker kasama ang isang piling grupo ng mga nakatatandang divers, isang masusing operasyon ang binuo. Gumamit sila ng mga special na gas mixture tulad ng heliox upang maiwasan ang nitrogen narcosis na pumatay sa unang grupo. Isa-isa nilang hinalughog ang madilim na tunnel sa lalim na 60 metro gamit ang mga dive lines. Doon, natagpuan nila ang mga labi ng 4 na magkakaibigan sa iba't ibang bahagi ng tunnel. Nang suriin ang kanilang mga kagamitan, nakumpirma ang hinala ng marami, ang lahat ng kanilang mga tangke ay walang laman. Walang natira kahit isang PSI ng hangin. Ang kanilang mga natirang film sa underwater camera ay hindi na rin naisalba. Ngunit ang posisyon ng kanilang mga katawan ay nagkwento ng kanilang huling sandali. Isang magulong pakikipagbuno para sa bawat hininga sa gitna ng zero visibility. Ang trahedyang ito noong
noong 1973 ang tuluyang nagpabago sa kasaysayan ng diving. Hindi lamang sa Australia kundi sa buong mundo. Napagtanto ng gobyerno at ng komunidad ng mga divers na ang tapang at sertipikasyon sa dagat ay walang silbi sa loob ng isang kuweba. Dahil sa pangyayaring ito, nabuo ang Cave Divers Association of Australia o CDAA. Sila nagtakda ng mga mahigpit na batas, kategorya at seryosong pagsasanay para sa sinumang gustong pumasok sa mga sinkholes. Ang sistema ng paggamit ng gabay na lubid o guidelines, panuntunan ng ikatlong bahagi ng hangin o rules of thirds at kalidad ng ilaw ay naging obligasyon. Ang modernong larawan ng The Shop sa kasalukuyan, nakakandado, may mataas na bakod at may malaking babala. Danger, do not enter without certification. Ngayon, ang lagusan patungo sa The Shop ay mahigpit na sarado sa publiko. Napapaligiran ito ng mga mataas na bakod at nakakandado. Ang mga divers na pinapayagang pumasok dito ngayon ay kailangan magkaroon ng pinakamataas na antas ng cave diving certification at special na permit. Ang The Shop ay nananatiling isang magandang paraiso, ngunit isa ring paalaala ng panganib. Ang kwentong ito ay isa sa walang katapusang paalaala sa ating mga tao na ang kalikasan ay maganda, ngunit wala itong emosyon at wala itong awa sa mga taong walang paggalang sa batas nito. Sa ilalim ng tubig, sa loob ng isang madilim na kuweba, ang iyong pinakamalaking kaaway ay hindi ang dilim, kundi ang sarili mong takot at kawalan ng kahandaan.